Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashraf Alimoda. Shoutout kay Ronaldo Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay nangangailangan lamang ng iyong kooperasyon. Sabi ni Han Sanchen. Sumimangot si Ivory, paano ako makikipagtulungan? Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay sinabi kay Su Yingxiao ang kanyang plano. Matapos marinig ang plano ni Han Sanchen, natigilan si Ivory, sigurado ka bang magagawa mo ito? Oo naman. Nagtaas ng kilay si Ivory, maaari kong ipangako sa iyo, ngunit ang ilang mga tao ay kailangang marinig ito ng malinaw. Kung tapos na ito, huwag pag-usapan ito. Kung hindi ito gagana, kung gayon ay ginagawa mo ito para sa iyong sariling kapakanan. Pagdating ng oras, Pagkasabi noon, si Ivory ay gumawa ng masamang tingin. Naunawaan ni Han Sanchen, at sa paggalaw ng kanyang kamay, lahat ng mga paghihigpit ay binawi. Ilang sandali, bumalik sa normal ang lahat ng tunog sa labas. Binawi ni Ivory ang espada mula sa labas ng bahay at itinago ito sa kanyang tabi. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa silid, narinig niya ang sigaw ni Han Sanchen. Sige, buhusan mo ako ng isang tasa ng tsaa. Si Han Sanchen ay nakahiga sa kama, na tila pangalawang tiyuhin, habang ang kanyang mga binti ay nanginginig ng maluwag. Tumango si Ivory, inilagay ang espada sa mesa, pagkatapos ay nagbuhos ng tsaa para kay Han Sanchen, at dinala ito sa tabi ng kama. Pagkatapos kunin ang tasa, kinuha ito ni Han Sanchen at humigop. Kaagad pagkatapos, sumimangot siya, kinuha ang tasa ng tsaa at direktang ibinuhos kay Ivory. Bumagsak. Ang isang tasang puno ng tsaa ay halos tumilapon sa katawan ni Ivory, hindi lamang nabasa ang kanyang damit, kundi pati ang dulo ng kanyang buhok ay halos nabasa na rin. Sa ilang sandali, si Ivory ay nasa matinding kahihiyan. Nakuha, ngunit hindi pa tapos, galit na inihagis ni Han Sanchen ang tasa sa lupa, at kaagad, nabasag ang tasa at nagkalat ang mga piraso sa buong lupa. Damn it, you can't do this well, what can I expect from you? Get out, sigaw ni Han Sanchen. Mukhang galit na galit siya. Ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo, walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, at sa ilalim ng panunumbat ni Han Sanchen, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umatras ng masunurin. Nang papalapit sa pinto, muling sinabi ni Han Sanchen sa silid, tumigil ka. You are a fucking bitch, aalis ka kapag sinabihan ka. Nagmamadaling ibinaba ni Su Yingxiao ang kanyang katawan, asawa, ano pa ang gusto mo? Sige, ikuha mo ako ng isang palanggana ng tubig na panghugas ng paa. 7 araw na akong nagpipino ng mga sandata, at napakabaho ng aking mga paa. Nagmura si Han Sanchen. Tumango si Ivory nang marinig niya ang mga salita, at nagmamadaling gawin ito ng masunurin. Wala pang isang sandali, pumasok si Ivory na may dalang palanggana ng tubig na panghugas ng paa. Hindi rin magalang si Han Sanchen, bumangon si Weiwei sa kama, inilipat ang kanyang mga paa sa palanggana, saka pumikit at naghintay. Si Su Yingxiao ay medyo napahiya, ngunit yumoko pa rin siya at hinugasan ang mga paa ni Han Sanchen. Tahimik itong tinatangkilik ni Han Sanchen, ngunit sa ilang sandali, bigla siyang dumilat ng galit, at pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa sa palanggana at direktang sinipa ang balikat ni Ivory. Kaagad, ang walang pagtatanggol na si Ivory ay sinipa sa lupa ni Han Sanchen. Dahil ang katawan ay bumagsak ng paatras, at ang mga kamay ni Ivory ay ganap na nasa palanggana ng mga paa, kapag siya ay nahulog, natural niyang ibababa rin ang palanggana. Kaya naman, hindi lang siya nahulog sa lupa, bumuhos din sa katawan niya ang isang palanggana ng tubig na panghugas ng paa.
Hindi lamang hindi naawa si Han Sanchen, ngunit lalo siyang nagalit. Damn it, hindi mo man lang mahugasan ang iyong mga paa. Sinaktan mo ang aking mga paa. It's nothing more than kicking you, and you gave me a room full of footwashing water. Damn bitch, tingnan mo kung hindi kita matalo hanggang mamatay ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, talagang tumayo si Han Sanchen at naglabas ng isang sinag ng enerhiya sa kanyang kamay, pinaihit ang latigo ng may lakas, at hinampas ito kay Ivory. Nakuha. Bagamat isa itong latigo na gawa sa tunay na lakas, hindi ito mukhang kasing tigas ng isang tunay na latigo, ngunit ito ay mas masakit kapag ito ay talagang tinamaan sa isang tao. Kung saan hinagupit si Ivory, agad na naiwan ang pulang marka ng dugo. Hindi ito malupit, talagang sinusubukan ni Han Sanchen na patayin siya. Tumulo ang masakit na luha ni Ivory sa kanyang mga mata, at tumingin siya kay Han Sanchen na may agrabyado na mga mata. Ngunit sa pagbabalik tanaw kay Han Sanchen, hindi lamang siya nagpakita ng awa, ngunit sumugod pa ng mas marahas, at malapit ng bugbugin at pag-alitan si Ivory ng mas marahas. Si Ivory ay agad na natakot at lubhang desperado. Direktang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, sasampalin siya. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, halatang naramdaman ni Han Sanchen na may hawak ang kanyang kamay. Lumingon sa likod si Han Sanchen, at ang Yingyo sword ay nag-alis na, naglabas ng mga bagzo ng enerhiya sa paligid ng nakataas na kamay ni Han Sanchen. Malinaw, pinipigilan nito si Han Sanchen na gumawa ng karahasan. Tama na, lalaking may 7 talampakan, paano niya nagagawang ganito ang kanyang asawa? Tao ka ba? Malamig na sigaw ni Xiao Baiyo. Si Han Sanchen ay talagang may kakayahang gumawa ng malalaking galaw sa kanyang mga kamay, at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay kumaibot. Siya ay aking asawa, kung ano ang gusto kong gawin sa kanya ay ang aking negosyo, hayaan mo ako. Panginoon ko rin siya, ayos lang kung bugbugin at pag-alitan mo ako, pero kung lalayo ka, hindi kita matutulungan. Ano, gusto mo siyang protektahan? Ngumisi si Han Sanchen. Natural, sabi nito, sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ko? Sa tingin mo ba ay talagang kaya mo kung maghati ka ng bundok? Naiinis na sabi ni Han Sanchen. Matatalo mo man o hindi ay iba. Masasabi ko lang sa'yo na kung gusto mo pang lumaban, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Saglit na nag-alinlangan si Han Sanchen, itinaas ang kanyang kamay, at binawi ang kanyang braso. Pagkatapos, galit siyang naglakad papunta sa gilid ng kama at umupo. Ang babaeng walang kwenta na hindi marunong humawak ng mga walang kwentang bagay, anong silbi ko sa kanya? Hindi nasisiyahang sabi ni Han Sanchen. Ngumuso ng masama si Xiao Baiyo, ano? Di ba sabi mo lang na master mo siya, pero sa huli, gusto lang kitang hiramin ng ilang araw, pero hindi siya ang master. Habang mas maraming sinabi si Han Sanchen, lalo siyang nalungkot, sabihin mo sa akin, gusto ko siya ano ang silbi. Ito ang ideya ko na huwag humiram sa iyo, at wala itong kinalaman sa kanya. Malamig na sabi ni Xiao Baiyo. Your idea is your idea. I only know that she is the master. Since she can't satisfy me, I will not treat her well. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang pangungusap at sumulyap kay Yingyo sword, ngunit, huwag kang mag-alala, ako, si Han Sanchen, tutuperin ko ang aking salita, at gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, si Xiao Baiyo ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla itong ngumisi, Han Sanchen, sabi ko bobo ka, pero nagkamali talaga ako ng paghusga. Magnanakaw ka talaga, Su Yingxia, huwag ka nang umarte. Aaminin ko ngayon lang talaga ako niloko mo. Sabi ko lang okay lang, bakit biglang naging ganito? Originally, akala ko talaga sa umpisa, but your bitter plan is really well played, I believe it and can't help but make a move. So, Han Sanchen, nanalo ka. Nanatiling kalmado si Ivory, ngunit halatang lihim na nakatingin siya kay Han Sanchen. Nalantad na ang tandang babaeng ito, ngunit nakikipaglaro pa rin siya kay Han Sanchen. Natigilan si Han Sanchen saglit, pagkatapos ay tumawa. Ang bait mo talaga. I didn't expect that just a casual sentence from me could instantly make you see the whole situation. Tumayo si Han Sanchen at hinayla si Ivory pataas.
Upang makamit ang kanyang layunin, naging sanhi si Han Sanchen na magdusa ang kanyang asawa ng gayong mga karaingen, ngunit talagang sinisi niya ang kanyang sarili ng labis. Ngunit walang paraan, para harapin si Xiao Baiyo, at para sa kinabukasan ng buong hukbo ng Polar Bear at mismong si Han Sanchen, mali lang niya si Ivory. Dahil din sa pagsasaalang-alang na ito, sinabi ni Han Sanchen kay Ivory ng maaga. Pagkatapos ng lahat, naranasan ni Ivory ang lahat ng mga hinaing, kaya kung medyo ayaw ni Ivory, ganap na ibibigay ni Han Sanchen ang ideyang ito. Pero ang maganda ay ako ang may pinakamagandang asawa sa mundo, at handa akong isakripisyo ang sarili ko para samahan ako sa naturang dula. Sa katunayan, ang buong pamamaraan ay napakasimple. Bagamat tila inaabuso si Ivory sa bahay, sa katunayan, si Han Sanchen ang nagsasabi kay Xiao Baiyo sa kanyang sariling paraan kung sino ang tunay na pinuno ng pamilyang ito. Bilang banal na sundalo ni Ivory, ano ang dapat niyang gawin? Kung ito ay ganap na suwail, kung gayon, okay lang, ang kanyang amo ay mahina, at sa parehong paraan, ito ay mahina rin. Siyempre wala itong pakialam kung sino ang mas mahina o mas malakas sa pagitan ng mag-asawa, ang mas mahalaga ay dapat itong nasa ibabaw ng maliit na itim na patpat. Sa makatuwid, dahil sa pagpupercentage nito, hindi magkasundo si Han Sanchen at ang kanyang asawa, kaya hindi pa rin naabot ang layunin nito. Gusto nitong makamit, iisa lang ang paraan. Magkasundo sila, kaya, pagkatapos itong maunawaan ni Xiao Baiyo, malalaman niya kung gaano kasama si Han Sanchen. I'm overwhelmed. Compared with you, an old bastard, what is my ability? Walang imak na sabi ni Xiao Baiyo. Si Han Sanchen ay hindi masyadong agresibo, gayunpaman, hanggat magtagumpay ang kanyang plano, para sa iba, hindi ito mahalaga. Marunong ka talagang maglaro, sabihin mo, gusto mong hiramin ng ilang araw. Tanong nito, 5 araw. Sabi ni Han Sanchen, 5 araw. Medyo natulala si Xiao Baiyo. Marahil ay hindi niya naisip na ang oras ni Han Sanchen ay magiging napakaikli. Pagkatapos, malamig itong ngumuso, sigurado ka bang may matututunan ka talaga sa maikling panahon? Ano ang gusto mong matutunan sa akin? Siyempre, alam na alam ni Xiao Baiyo kung ano ang ibig sabihin ni Han Sanchen sa paghiram mula sa lihim na motibo. Ito ay hindi hihigit sa nakita nitong si Xiao Bai na ito ay mahusay sa pagpino ng mga armas at gusto niyang matuto mula sa kanya. Ngunit sa loob ng 5 araw, ang lalaking ito ay gustong matuto ng maraming mula sa kanyang sarili. Hindi nito minamaliit si Han Sanchen, ngunit naramdaman ko iyon na si Han Sanchen. Okay, pagkatapos ay 5 araw. Pero hayaan mo muna akong mag-oo, sa pagkakataong ito, sa hinaharap, kung gusto mong humiram ulit, imposible, at ayokong makitang muli ang kasuklam-suklam mong mga pagtatanghal. Malamig na sabi ni Xiao Baiyo. Mabilis na tumango si Han Sanchen, okay, I swear, hindi na ito mauulit. Sa katunayan, huwag sabihin na ayaw niyang makuha ni Xiao Sanchen. Sa oras na iyon, ayaw niyang makuha ni Han Sanchen sa oras na iyon. Baiyu's help, so he made such a bad plan. However, after he really experienced the live performance. After that, Han Sanchen didn't want ta. That was the woman he loved the most. Even if he knew it was acting, even if he knew that the two of them had agreed, Han Sanchen would not do anything that hurt her. Han Sanchen was actually very uncomfortable and very guilty just now. Therefore, if Han Sanchen had to choose to do it again, hitiyak na pipiliin na hindi na ulitin ito. Mabuti, nang makitang sumang-ayon si Xiao Baiyo, ngumiti ang mag-asawa sa isa't isa ng labis na nasisiyahang. Yingxia, pasensya na nasaktan kita ngayon lang ni Han Sanchen. Ngumiti si Ivory, at tinapik ang ulo ni Han Sanchen, idiot, ito ba ay maliit na pinsala? Ang mga pinsalang natamo ko sa espesyal na pagsasanay nitong mga nakaraang araw ay mas malala kaysa rito. Pwede, okay lang talaga ako. Marahan na ngumiti si Ivory, ako rin ang asawa ng pinuno, dahil tinatamasa ko ang paggalang ng lahat sa akin at ang pribilehiyo ng posisyong ito. Pagkatapos, natural, dapat ko ring bayaran ang kaukulang mga obligasyon at responsibilidad. Ito ang aking munting kontribusyon sa lahat. Kung hindi, ito ay masyadong maraming florera para sa akin, ang asawa ng pinuno. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen.
Bagamat inaaliw ni Ivory ang kanyang sarili, talagang may dahilan siya sa kanyang mga salita. Sa pag-iisip nito, tumango siya, "Salamat, Mrs." Matamis na ngumiti si Ivory. Sa tatlong tao sa silid, tanging si Xiao Baiyo, na nilalaro, ang labis na nalulumbay, at ang pinsalang nagawa ni Guda ay nakamit sa isang iglap. Matapos maging sweet ang dalawa, bumalik si Han Sanchen sa cabin na may hawak na moonlight sword. Kaya lang kumpara sa dati, sa pagkakataong ito, dinala ni Han Sanchen si Ivory. Gusto ni Ivory na makasama si Han Sanchen sa mas mahahalagang sandali. Siya ay kanyang asawa, at naisip niya na siya ay dapat maging. Bukod dito, ang dami ng proyekto ni Han Sanchen sa pagkakataong ito ay napakalaki, at hindi masama para sa isang tao na tumulong, hindi pa banggitin ang pagtulong. Higit sa lahat, sino ba ang hindi gustong makasama sila ng paborito nilang tao sa lahat ng bagay? Matapos makapasok ang mag-asawa sa kahoy na bahay, hindi sila idle, ngunit ang kakaiba ay ang unang bagay na ginawa nila ay hindi tunawin ang mga gintong brick at simulan ang paggawa ng baluti, ngunit si Han Sanchen ay nagsimula ng iba pang mga bagay. Muli niyang binubo ang lahat ng naunang scrap iron. Nang tanghali, lumabas si Ivory. Maya-maya, bumalik si Ivory, ngunit kumpara noong umalis siya, hindi lang siya may dagdag na pagkain sa kanyang kamay, kundi pati na rin ang isang grupo ng mga tao sa likod niya. Mayroong humigit kumulang 100 tao sa grupong ito, at nang dumating si Ivory sa pintuan ng cabin, pumila sila ng maayos. Pumasok si Ivory sa silid at nagpaliwanag ng ilang round kay Han Sanchen. Tumango si Han Sanchen, at mabilis na lumabas ng silid. Sumulyap sa karamihan, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, "Nandito ba ang lahat?" Magsumbong sa Panginoon, 100 tao, hindi bababa sa isa, hindi pa isa. Very good. Tumango si Han Sanchen bilang kasiyahan, na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Makinig sa unang utos. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang boses, lahat ay naghuhukay ng mga butas kung nasaan sila. Requirements. Ang hugis ng hukay ay dapat sapat na bilog at malalim. Bilang karagdagan, ang lupa na hinukay sa labas ng hukay ay dapat mapanatili ang isang magaspang na orihinal na hugis. Ito ay pinapayagan na lumihis mula sa hugis ng hukay, ngunit ang kinakailangan ay hindi hihigit sa 5 sentimetro. Kung lumampas ito sa 5 sentimetro, kailangan mong ayusin ito ng lupa sa loob ng pinapayagang saklaw ng mga pagkakamali. Siyempre, pagkatapos ayusin, ang buong bagay ay dapat na bilog. Naiintindihan mo ba? Lahat, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, na may hitsura ng hinala, para saan ito? Paghuhukay. Ngunit ito ay walang iba kundi ang paghuhukay ng butas. Bakit kailangan mong maghukay ng lupa na halos kasing laki ng butas? Kailangang nasa loob pa rin ng 5 sentimetro ang error. Ito ay hindi isang maliit na kahirapan. Gayunpaman, may utos ang Panginoon, gaano man sila kaduda, masunurin lamang nila ito. Hindi nagtagal, 100 o higit pang mga tao ang talagang nag-squat down at naghukay ng mga butas sa harap ng mga cabin sa isang pare-parehong pagkakasunod-sunod. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at dinala si Ivory pabalik sa bahay para gumawa ng ilang trabaho. Makalipas ang halos kalahating oras, hinukay ang mga hukay ng maraming tao, at tumingin sa paligid, tila isang malaking eksenang whack-a-mole. Muling lumabas si Han Sanchen, ngunit mayroon ding malaking kaldero na kinaladkad na may totoong enerhiya sa ibabaw ng kanyang ulo. Mabagal pa ring umiikot ang kaldero, tila hindi pa ito tuluyang tumitigil. Tapos na ba ang lahat? Nakangiting tanong ni Han Sanchen. Ang lahat ay tumugon ng sabay-sabay, magsumbong sa Panginoon, handa na ang lahat. May mga error, nahanap mo na ba lahat? Napatingin ang lahat sa kani-kanilang mudball. Ang paghuhukay ng butas sa loob ng kalahating oras ay isang simpleng bagay na hindi maaaring maging mas simple. Sa makatuwid, karamihan sa kanila ay gumugol ng karamihan sa natitirang oras sa pagpino ng kanilang mga bola ng putik. Hindi sila nang ahas na sabihin kung gaano kaperpekto ang kanilang paglilinang, ngunit tiyak na nasa loob sila ng linyang dumaraan. Hindi, sabay-sabay na umiling ang lahat. Tumango si Han Sanchen ng may kasiyahan, "Okay, umatras kayo." Lalong naguluhan ang lahat, ngunit masunurin pa rin silang sumunod. Di nagtagal, isang tumpok na lamang ng mga hukay sa lupa ang natitira sa lugar,
at lahat ay nagkalat ng masunurin. Si Han Sanchen ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, ginalaw niya lamang ang kanyang kamay, at ang Shuanglongding ay lumipad mula sa kanyang kamay, lumipad sa buong kolektibong lubak sa susunod na segundo. Galaw ka ulit, gamit ang soft drink, umikot agad ang Shuanglongding. Sa susunod na segundo, ang Double Dragon Cauldron ay direktang nahulog, at isang agos ng tinunaw na bakal ang sumambulat mula sa kaldero sa isang iglap. Gululo. Ang tinunaw na bakal ay parang umaagos na tubig, at ito ay dumadaloy sa iba't ibang hukay sa isang iglap. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanang kamay ni Han Sanchen, ang mga lubak na nakalagay sa kanilang paligid ay direktang gumalaw, pinupuno ang bawat lubak na dapat ay sa kanila. Pagkatapos nito, ang tinunaw na bakal ay pinatigil, at ang hukay na lupa ay karaniwang tinapunan. This is, napatingin sa akin ang isang grupo ng mga tao at napatingin ako sayo, at natigilan silang lahat saglit. Hindi nagsalita si Han Sanchen, at binawi ang Shuanglongding. Kaagad pagkatapos, isang ulap ni Yin Chi ang namuo sa kanyang kamay, at muli ay direktang nag-spray patungo sa lubak. Puh! Ang maulap na hangin ay agad na naging malamig na hangin at tumigas, na sumasakop sa lupa tulad ng isang layer ng hamog na nagyelo sa ilang sandali. Dahan-daang ibinaba ni Han Sanchen ang tripod at tumingin sa mga tao. Master, anong ginagawa mo? Oo, hindi mo ba hiniling na tawagan kami ni Madam, ito? Pinuno, ginawa mo kaming katangahan. Ito ay paghuhukay ng mga butas, at ikaw ay nagdidilig ng lupa. Ito, ang ibig bang sabihin nito ay gusto nating paunlarin ang agrikultura? Siguro, parang tama kong iisipin. Napakaraming tao, napakaraming bibig, at kailangan nating kumain. Walang problema sa pagpapaunlad ng agrikultura. Nagkatinginan sina Ivory at Han Sanchen at mapait na ngumiti sa isa't isa. Bagamat ang kanilang mga sagot at hula ay hindi nakapagsalita sa mga tao, mayroong kahit isang bagay na dapat ikatuwa ni Han Sanchen. Ibig sabihin, hindi kinilala ng grupong ito ng mga tao na ang tubig na kanilang winisikan ay metal na tubig, kaya mayroon silang konsepto at ideya ng agrikultura. This is very good, at least it is much better than when I first practiced so full of baho na hindi ko na nakayanan. Kasabay nito, ang patuloy na pag-alis ng amoy ay nagpapakita rin na ang antas ng pagpino ni Han Sanchen ay patuloy na bumubuti. Ipinapakita nito na sa panahong ito, ang antas ng pagpino ni Han Sanchen ay bumubuti pa rin. Hindi naman masama yon. Lahat, sa katunayan, tinawag kita dito ngayon hindi para bumuo ng anumang agrikultura, lalo pa magtanim ng anumang pagkain. Hindi naman ganoon kahirap ang Mysterious People Alliance. Matapos ang mga salita ay bumagsak, si Han Sanchen ay naglabas ng isang sinag ng enerhiyang yang direkta mula sa kanyang kamay. Tingnan mo ulit, ano ba to? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang enerhiya ng yang ay parang pag-init, at agad na natunaw ang nagyayelong hamog na nagyelo. At sa pagkawala ng hamog na nagyelo, ang natitira sa lahat ay ang hitsura ng nakaraang lugar. Sa sandaling itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, ang lupa ay agad na umangat, nag-iiwan ng mga hukay ng paisa-isa, ngunit ang loob ng mga hukay na ito ay natatakpan ng isang patong ng bilog na metal. Muling itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at diretsyong inalis muli ang metal. Biglang lumipad ang daan-daang kakaibang bagay sa himpapawid. Ano ito? Damn it, palayok. Oo, palayok. Bukod dito, may daan-daang mga kaldero ng sabay-sabay. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng nakabitin sa hangin. May hindi maipaliwanag na kaayusan, mayroon ding hindi maipaliwanag na lakas, at mayroon ding hindi makapagsalita na sobrang makalupal na ito ay sumasabog. Tama, ito ang palayok. Mahinang sinabi ni Han Sanchen, mula ngayon, sila na ang mga sandata sa iyong mga kamay. At ang iyong mga pagkakakilanlan, bukod sa pagiging miyembro ng aking Polar Bear Legion, ay opisyal ding may isa pang pagkakakilanlan, ang Craftsman. Sa hinaharap, hindi lamang ikaw ang mananagot para sa paglikha ng kagamitan ng Polar Bear Legion, ngunit maging ang mga kagamitan sa pag-forge ng aking buong Mystic Alliance ay ibibigay sa iyo. Kung ang isang sundalo ay isang kutsilyo na sumusulong ng walang takot sa buhay at kamatayan, kung gayon ikaw ang hawakan ng kutsilyong iyon. Kung maaari kang gumamit ng puwersa, at kung gaano karaming puwersa ang maaari mong gamitin,
ang lahat ay nakasalalay sa kung ang mga hawakan ng iyong mga kutsilyo ay malakas at madaling gamitin. So, sana maintindihan nyo lahat dyan. Si Ivory ay pumili ng mga tao para kay Han Sanchen sa tanghali, ngunit hindi niya talaga sinabi sa kanila kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi lang ni Ivory na may mabigat na responsibilidad na kailangang ibigay sa ilang tao. Pagkatapos noon, ayon sa kahilingan ni Xiao Baiyo, espesyal na pinili niya ang ilang tao na may napakakapal na upper limbs at malakas na lakas. Ang pagpapanday ng bakal ay palaging isang bagay ng lakas, walang sapat na lakas, gaano man kahusay ang materyal, hindi nito maipapakita ang tunay na diwa nito. Sa makatuwid, ang pangunahing pangangailangang ito ay dapat matugunan. Tinanong tayo ng Panginoon na pumunta dito para magpanday ng bakal. Ito pala ang importanteng gawain natin. Oy, akala ko kung anong klaseng gawain iyon, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito. May bamulong bagamat hindi niya direktang ipinahayag ang kanyang sama ng loob, kitang-kita niya sa mata ang kanyang hinaing. Naiintindihan ni Han Sanchen ang puntong ito, at sumunod ang lahat. Lahat ng ito ay para sa tubo o katanyagan, kahit na hindi mo ito makuha ngayon, kailangan mo pa ring makita at mahawakan ang hinaharap. Dahil dito, noong una siyang sumali sa Legion, ginamit siya bilang isang panday, na talagang nagpapalamig sa puso ng mga tao. Lahat naman, alam ko na marami sa inyo ang minamaliit ang industriyang ito. Sa iyong paningin, mahirap lang ito, at wala pang ang promotion channel. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo ay mali kayo. At, sobrang mali. Ang Artifact Refining Department ay magiging bahagi ng Polar Bear Legion sa hinaharap, ngunit kasabay nito ay mapapabilang din ito sa buong alyansa. Sa madaling salita, ito ay magiging sariling departamento, at ang commander nito ay dapat na nasa parehong antas ng commander ng Polar Bear Legion. Sa mga tuntunin ng mga channel ng promosyon, ang Polar Bear Legion ay may 10,000 tao, ngunit dito, mayroon lamang ilang daang tao. Isipin mo, mas mabilis ba itong na-promote sa 10,000 tao, o sa daan-daang tao? And why do you have the absolute advantage of being promoted by 100 people? Napakasimple lang din ang dahilan. Mga technical talents kayo. Ang mga nagpapanday ng mga ordinaryong sandata ay tinatawag na mga panday, ngunit ang mga gumagawa ng mahiwagang armas ay tinatawag na mga panday. Kung tungkol sa paggamot dito, ito ay napakasimple, 2 beses sa orihinal na batayan. How about it, may dissatisfaction ba ngayon? O siya nga pala, dahil sa kamahalan ng isang craftsman, kailangan kong mag-focus sa paglinang ng taong nagiging craftsman dito. Kung tutusin, bihira lang ang mga talento. Ayokong mamatay siya ng walang kabuluhan dahil sa kanyang mahinang paglilinang, wala na. Kung ang mga nakaraang salita ay sapat na kaakit-akit, ngunit ang ilang mga martial idiots ay medyo hindi nasisiyahan, kung gayon ay malinaw naman, ang mga huling salita ay sapat na upang mabaliw ang lahat. Lahat ng benepisyo ay pinarami ng 2, basta hindi ka tanga, alam mo kung paano pumili. Pinuno, Panginoon, ako. Tingnan mo dito, handa akong hampasin ng bakal. Payag din ako. Nang makita ang excitement sa karamihan, nagkatinginan ang 2 mag-asawa at ngumiti. Sa ilalim ng mabigat na gantimpala, dapat mayroong isang matapang na tao, ang katotohanan ito ay talagang walang oras. Okay, let's start then. Ngumiti si Han Sanchen. Siya ay may nakakabaliw na ideya at plano. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi mo kayang magkaanak, hindi ka makakahuli ng lobo. Kung hindi gagamit ng mahusay na apoy at materyales ang mga refiner na ito, gaano man sila kahusay sa pagpino ng mga armas at bakal, hindi sila makakagawa ng anumang magagandang armas. Sa makatuwid, ang pinakamagandang sitwasyon para sa grupong ito ng mga tao ay dapat na kung ano ang naisip ni Han Sanchen, bawat isa sa kanila ay isang tunay na talento. Sa ganitong paraan, maaaring maging malaking logistical support ni Han Sanchen ang 100 miyembro na Super Refining Group. Upang makamit ito, dapat maging matatag ang kalidad ng mga individual na sundalo. Sa makatuwid, ang ideya ni Han Sanchen ay kailangang maging tanyag ang lahat, at pinakamahusay na maging kasinggaling niya sa paglalaro. Kasabay nito, ang paglilinang sa kanilang mga katawan ay dapat na sapat na malakas upang suportahan sila sa pagkontrol sa apoy. Sa madaling salita,
Ang grupong ito ng mga tao ay nangangailangan din ng espesyal na pagsasanay. Bukod dito, gustong kunin ni Han Sanchen ang lahat sa kanila. Lalo na ang apoy. Hindi na kailangang isipin ang tungkol kay Chunwo, kaya dapat kumilos si Han Sanchen, Fenji. At yun ang nakakabaliw. Bilang isa sa kasalukuyang tatlong mahusay na kasanayan ni Han Sanchen, iyon ang sariling espesyal na kasanayan ni Han Sanchen. Si Pei Yuan at ang iba ay mga crony niya, kaya bale ipasa nila ito. Ngunit kung ang mga ordinaryong disipulo ay dumarating upang makatagpo ng gayong mga advanced na bagay, kung minsan ito ay ganap na isang nakatagong panganib. Ito ay hindi lamang isang katanungan kung sila ay magtaksil, ngunit tumagas. Hindi mo magagarantiya na ang bawat nasasakupan ay ang uri ng tao na hindi natatakot sa kamatayan, at hindi mo masisiguro na ang bawat nasasakupan ay isang taong kayang tiisin ang parusa. Kapag sila ay natalo at nahuli, sa katunayan, sa pagbabalat kayo, ito ay katumbas ng pagpapasa ng stunt na ito sa mga kamay ng iyong kaaway. Ito, na hindi nakikita, ay nagpapalakas sa lakas ng kaaway. Sa makatuwid, mula sa isang tiyak na punto ng view, ang negatibong epekto ng bagay na ito ay talagang mas malaki kaysa sa kasalukuyang mga benepisyo. Ngunit ang bagay na ito ay hindi masyadong komprehensibo at napakalaki, si Han Sanchen ay maaaring magkaroon ng puwang para sa pagmanyobra. Ang isa ay upang matiyak ang kaligtasan ng grupong ito ng mga tao. Hanggat ang grupong ito ng mga tao ay hindi nagdurusa sa mga banta na ito, halos imposible para sa grupong ito ng mga tao na ipagkanulo si Fenji. Ang pangalawa ay ang pagkastrat kay Fenji. Ang pangunahing paraan ng pagkakastrat ay upang gawing simple ang Fenji, para lamang mapanatili ang mga pakinabang nito sa firepower at apoy, upang ito ay lubos na nabawasan sa labanan, at ito ay ginagamit lamang para sa pagdadalisay ng mga armas. Sa ganitong paraan, kahit na mayroong anumang pagtagas sa oras na iyon, sa katunayan ang functionalization nito ay hindi sapat upang lumikha ng masyadong maraming banta. Ngunit para sa ikalawang hakbang, hindi ito ganap na magagarantiyahan ni Han Sanchen, ang dahilan ay napakasimple, ang kanyang paglilinang ng Fenji ay tiyak na hindi umabot sa tuktok, kaya hindi madaling baguhin ito. Sa makatuwid, ang pangalawang pamamaraan ay maaari lamang masuri sa kasalukuyan, at ang unang hakbang ay talagang ilulunsad. Walang paraan, sa napakaraming tao, kung gusto nila ang pinakamahusay na seguridad, maaari lamang silang gumamit ng mga mapanganib na taktika. Lahat, kunin ang iyong sariling palayok, ito ang taong sinimulan mong kainin. Pagkatapos mong makuha ang palayok, magsisimula kang magtayo ng sarili mong independenteng refining room sa tabi ng aking kubo. Hihintayin kita sa timog silangan na kakahuyan, pagkatapos mong magtayo ng sarili mong kwarto, halika hanapin mo ako doon. Ituturo ko sa iyo ang mga mahiwagang kasanayan at ang kakaibang kaisipan na kabilang lamang sa departamento ng pagpipino ng artifact. Narinig ng lahat ang mga salita at sunod-sunod na nagutos. Sa sumunod na segundo, tumalikod sila at tumakbo patungo sa kakahuyan, nagpuputol ng mga puno at naghahanda sa pagtatayo ng mga bahay. Sana ang aming grupo ng mga tao ay karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Hindi napigilan ni Han Sanchen na mapabuntong hininga habang pinapanood silang umalis. Tama, lahat sila ay magkakaroon ng supernatural na kakayahan. Ang susunod ay maaaring ang aming sanggol, ngunit maaari rin itong maging sandata ng iba laban sa atin. Tumanggaw si Ivory. Isa lang ang hindi kainahinala, at hindi ginagamit ang sospek. Napabuntong hininga si Han Sanchen. Oo, iyon lang ang paraan. Hindi bababasa, naghihintay pa rin ng kagamitan ang mga miyembro ng Polar Bear Legion. Walang pagpipilian si Han Sanchen. Tara na, hintayin natin sila sa kakahuyan. Hindi pa sila nagsisimulang magtayo ng mga bahay. Kailangan ba nating pumunta ng ganito kaga? Ngumiti si Han Sanchen. Oo, malalaman mo kapag sumama ka sa akin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!